Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ang mawit sa Lord. Hallelujah. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy Lord. I enter the Holy of Holies. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. Come on, worship to God. Hallelujah. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy Lord. Once again, I enter the Holy of Holies. Hallelujah. I enter the Holy of Holies. Come on, enter the Holy of Holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy Lord. For your name is holy. Holy Lord. For your name is holy. Holy Lord. For your name is holy, Lord. For your name is holy, Lord. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Tayo po'y pangunahan sa pananalangin ni Brother Joe Mark. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na hindi mo Panginoon, pagpapurihan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Nakalad, Panginoon, ito, Panginoon, kaganda, Panginoon, pagpapurihan ka namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa
buhay namin, Panginoon. Thank you po, Panginoon. Hindi niya dito na po pagulit po sa salamat sa Panginoon Jesus na Amen. Hallelujah. Pagkakita natin ng Panginoon. Okay, tayo po yung makakaupo na. Purihin ng Panginoon. Welcome po uli sa presensya po ng Diyos, ang buong GCPC family, maging lahat ng kabahagi ngayon, kaparte, nanonood sa live streaming through FB. Salamat sa buhay ng bawat isa na nagpupuri ngayon at sumasamba sa Diyos. Ang ating mga parangal, ang ating mga pagsamba ay gawin nating wagas na maging mabangong samyo na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah, pray for ang Diyos. Kaya mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila. Alam ko, sa bawat tahanan natin, sa bawat isa sa atin, ay merong pagkilos sa atin ng Diyos. Kahit tayo ay magkasama man sa isang tahanan, sa ating mga bahay, pero alam ko, ang bawat isa ay may pangungusap ang Panginoon. Ang bawat isa ay merong pinadama ang Diyos na pag-iingat, na pagmamahal sa atin. Kaya hindi man po natin marinig ang bawat isa na magpapasalamat sa Panginoon through live video na to, pero din pa rin po natin pasalamatan natin ang Diyos sa pamagitan po natin mga pasasalamat. Maging sa ating mga tahanan, lagi po natin bagitin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo po magpapasalamat sa Panginoon. Muli ay nawa ang bawat isa sa amin na tatayo sa harapang ito na magpupuri sa Diyos sa pamagitan ng aming mga testimony ay tunay nga na magiging encouragement din po sa bawat isa na nakakanood po ngayon. Kaya salamat sa Panginoon, pasalamatan po natin ng Diyos sa magitan po sa buhay po ni Brother GM. Parapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagkilos niya sa aking buhay. Tapos, papasalamat ako sa Panginoon dahil hanggang ngayon, nanatili pa rin kami malusog, hindi kami nagkakasakit. Amen. Hindi talaga nagkulang si Lord sa pagprovide na kanyang mga blessings sa lahat ng pangangailangan namin dito. Kahit naka-lockdown, nanatili pa rin talaga yung joy. Tapos, yung kahit nandito lang kami sa buong buwan nito na sa bahay na to, tapos akit sa rooftop, gano'n. Thankful pa rin tayo sa Lord kasi thankful pa rin ako sa Lord kasi patuloy ko pa rin nararamdaman yung talaga niya, yung presence niya, yung love niya, yung tawag nito, yung kahit ganito yung naranasan natin, hindi natin masyadong nararamdaman na naka-lockdown pala tayo, na may nangyayari pala sa labas, gano'n. Parang dahil sa presence ni Lord, nawawala sa isip natin yung mga problema, gano'n, yung mga kung ano yung kainin natin, kung kailan tayo makalabas, gano'n. Yun. At yun, nagpapasalamat sa Diyos sa kanya ng pagpapasalamat. Salamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya pa rin kami pinabayaan at patuloy na kami ginagabayan sa araw-araw. Amen. Nagpapasalamat rin ako sa Panginoon dahil mayroon pa kami mga frontliners. Hindi man binabalita kung gaano sila naghihirap. At laking pasasalamat namin na cover sila ng Panginoon sa bawat araw na darating sa kanilang buhay. Yun lang. Amen. James. Salamat ako kay Lord kasi nakalabas ako kahapon. Ako po yung unang nakalabas sa bahay ni Tita. Salamat ko Lord kasi nung lumabas po ako, nasabi ko pala, blessed na blessed pala kami kasi yung iba nahihirapan maghanap ng pagkain,
kumakayod muna bago makakain araw-araw sa lalo sa Amen. quarantine. Pero kami yan, dito lang, nakahiga, basa-basa ng Bible, nanonood ng TV, cellphone, Facebook. Pero nung nakaraan, sinusustain ni Lord yung mga pagkain namin, inumin namin. Tapos, hindi kami thanks God kasi kahit merong pandemic, pero nung pagkain namin manok, ano ba, kain kami ng french fries, karne, nakakain kami ng french fries, milk tea, kahit pandemic. Inaasahan ko talaga na wala pandemic, siguro maglulugaw kami araw-araw nito. Pero ang galing ni Lord kasi nakagawa pa niyang padalhan kami ng mga pagkain na hindi namin inaasahan makain namin yan sa panahon na to. Salamat sa ulit kasi salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Yan, pasalamat sa Lord. Diba? Very simple na pasasalamat sa Panginoon sa pagkain. Pero salamat sa Panginoon, no? Tayo binigyan ng pagkain ng Diyos. Dahil marami talagang nagugutom ngayon. At alam ko sa inyong mga tahanan na hindi rin kayo pinagkulang ng Diyos. Kayo ay pinagpala ng Panginoon. Alam ko na bawat tahanan ng GCPC family ay hindi pagkukulangin ng Panginoon, laging bibigyan at mamimigay pa. Amen. Amen. Yan, ganyan ang mga anak ng Diyos. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat din po sa Lord dahil napakaraming blessings pa din. God is a God He is the Jehovah Jireh. Okay? The supplier of all our needs. Kaya sabi nga ng Panginoon, sa panahon ng taggutom, ang kanyang mga anak ay hindi magugutom. Sa panahon ng tagtuyot, ang kanyang mga anak ay hindi nauuhaw. At sa panahon ng wala, ang kanyang mga anak ay mamimigay sa mga dukha, sa mga nangangailan. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na nakakapakinig po ngayon. Alam ko na kayo pinagpala ng Diyos, pinasagana kayo ng Panginoon. Maraming blessings pa na darating sa atin. Manatili lang bukas ang ating mga kamay para sa Diyos at lagi tayong magpupuri sa Diyos dahil salamat sa Panginoon. We're so very grateful and thankful at the same time kasi pinagpala tayo ng Panginoon. Alam ko na walang GCPC nagugutom. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Salamat sa Lord. Kasi sabi nga ng Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namamutawi sa bibig ng Diyos. Kaya alam ko na ang bawat isa ay laging nagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos sa 1:8, pagbulay-bulay natin sa salita ng Diyos, araw at gabi. Kaya maging kasapatan nawa ang salita ng Diyos na yun po yung magko-consume. Yun po yung magko-contain sa atin po, sa ating mga sarili. Spiritually, kailangan po natin yun. Kaya purihin ang Panginoon. Okay? Kaya nawa ay maging mapagsalat sa Lord at maging ang bawat isa, ini-encourage ko rin po na huwag kayong mahiya. Magte-testimony kayo, i-video nyo, tapos i-upload nyo, i-send nyo. Kung yan ay mga revelation ni God, yan ay mga vision na pinakita sa iyo ng Diyos na nais mong ihayag. Kung yan man ay discipline, yan may ay rebuke, yan man ay blessings, lahat yan, everything na nakapayagan ng Diyos ay blessings po yan dahil may nais ipahayag sa atin ng Panginoon dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Ahead. Ibig sabihin, pag mga vision po ay ahead po yan, magiging warning po yan sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayong mahiya, mag-post po kayo ng mga encouraging words, mag-post po kayo ng mga life testimony niyo na in a midst of pandemic ng COVID-19, ano nga ba ang ginawa sa atin ng Diyos? Ano nga ba ang kapayagan sa atin ng Panginoon? Kaya maraming po salamat sa lahat. Kaya ay alam natin na tayo ay modified ECQ na po tayo, MECQ na tayo. Okay? Kaya until May 31 po tayo. Salamat sa Panginoon. We are so still grateful and thankful na inalaw pa rin ng Diyos, na pinahintulutan pa rin ng Diyos na mangyari ang mga bagay na to for a purpose. Dahil alam ko may purpose si God. At alam ko, mula nung umpisa pa lang ng ECQ na to, umpisa pa lang ng quarantine, ay meron ng pangungulong ang Panginoon sa bawat isa sa atin.
At nawa ay manatili tayong makinig sa tinig po ng Diyos. Manatili po tayong makinig po sa mga mensahe ng Panginoon. Manatili po tayong makinig sa nais pong ipahayag sa atin ng Diyos. At what's the real purpose of God na inalaw ng Diyos yung pandemic na to? Ano nga po ba? Ano nga po bang hatid sa iyo, kapatid? Ano nga bang hatid sa iyo, kapatid? Okay? Sa akin, nagiging malinaw po sa akin ang kapayagan sa akin ng Diyos kung bakit ito pinagtulutan ng Diyos dahil may purpose siya sa buhay na ko, sa akin. So, ang tanong po ngayon sa bawat isa sa atin, what's the real purpose of God na inalaw niya itong pandemic na to na mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin? Kaya buong mundo, pag sinabing pandemic, ay buong mundo ay dumanas na po tayo, wala pong pinipili ngayon, kaya napakabuti pa rin ng Lord. Dito ngayon mga kapatid, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos, gaano ba tayo ka-founded na salita ng Diyos, gaano ba tayo kalalim na ang ating pananampalataya sa Panginoon, na in the midst of this pandemic, ay may mga, ay paano tayo mag-i-stand. Okay? So, be courageous and stand firm, sabi nga ni Joshua, na tayo ay manatiling matatag lamang dahil sino mang matatag hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya po rin ang Panginoon, napakabuti po ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? So, since na mabuti ang Diyos sa buhay natin, tayo po muling tumayo at sumabay po ang lahat, kahit kayo ay nakakapanood po ng live streaming nito, awitan po natin ang ating Panginoon. Ang ating mga awitin ngayon ay magiging mabangong samyo para sa ating Diyos. Ialay po natin ito ng wagas na ating mga pagpapuri at pagsamba sa Panginoon. Amen! Amen. Pagka natin ang Panginoon. Hallelujah! Okay, awitin natin yung For the Lord is my power. Hallelujah! For the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. And He will tower, hallelujah, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. The name of the Lord is. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and we are saved. The name of the Lord is. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name
Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Patuloy tayong magpuri sa Diyos. Hallelujah. Ialay natin ating mga wagas na papuri at pagsamba at pasasalamat sa Panginoon sa pamagitan po ng ating mga awitin. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Hallelujah. When the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Your soul will bless the Lord. Hallelujah. My soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, when end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Hallelujah. I worship His soul. Come on, bless the Lord, oh your soul. Hallelujah. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless You, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord.
worship the Lord. Hallelujah. Sing a new song to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and worship the living God. Open your mouth and worship the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy. He is worthy. You are worthy to be praised to God. Hallelujah. Glory. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. 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 We sing praises to your name, O Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Give glory to your God. Oh Lord, glory to your name. Give glory to your God. Hallelujah. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. So I sing praises. I sing praises to your name. Sing praises to our God. Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Sing praises. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Jesus, hallelujah. oh Lord, Glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to
Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Oh, Holy Spirit, let us welcome the Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall on me now. Let us welcome the Holy Spirit. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. The last time I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy
manos. Oh God, hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We praise your name, O Father. Oh, Holy Spirit. Praise your Hallelujah. name, O God. We love you. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, in the midst of this pandemic, Lord, we will still say to you, God, Yes, Lord. that we love you, Lord. Amen. Kahit anumang mangyari, Panginoon, anatilihin mo po, Panginoon, sa aming mga puso ang iyong pag-ibig, Hallelujah. ang iyong pagmamahal, Panginoon. Yes, Maging anumang pagsubok, Panginoon, kami natiling matatag sa biyaya niyo po lamang, Panginoon. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, O God, ang bawat tahanan, Panginoon. O aming Diyos, hallelujah, na ang bawat sambayan, Panginoon, ay maglilingkod sa inyo, magpupuri sa inyo, dadakilain ka, luluwalhatiin ka sa lahat na meron kami, Panginoon. Hallelujah, mula sa aming mga hininga, O Diyos, maging sa mga bagay-bagay na pag-aari po namin, Panginoon. Lord, tunay nga po na wala po kaming pag-aari, O Diyos. Lahat ay nagmumula sa inyo, kaya nararapat lamang na ikaw ay purihin, sambahin, luwalhatiin, pararangalan, at pasasalamatan ng lubusan, Panginoon. Salamat, O Diyos, lalo lamang nahayag ang iyong kapangyarihan, lalo lamang nahayag, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Gaano ito, Panginoon, kalaki, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa time, O Lord God, na wala po kaming magagawa, O Diyos. Kaya, Lord, thank you. Thank you, Lord, for this Holy Sabbath Sunday, O Lord God. Na kami, Panginoon, ay meron pa pong pagkakataon upang ika'y purihin, sambahin, O Diyos, at pasasalamatan, Panginoon. Maging, Panginoon, sa aming pakikinig po na yung mga salita. O aming Diyos, ito po, Panginoon, ay mataman po naming pakinggan at rin, Panginoon, na ito'y mensaheng nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At ang bawat isa, Panginoon, nakapakinig, Panginoon, ng mensahe niyo pong ito, Panginoon, merong pagbabagong gagawin ka sa amin. Meron ka, Panginoon, na ipaparanas sa amin na supernatural, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po, Diyos. Parangal, papuri, pagsamba at pagdakila ay inaalay lamang po namin sa inyo sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsayang magsabi ng Amen. 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 Kayo po yung makakaupo na, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, tayo po'y muli ay magkaloob sa ating Panginoon. Hawakan po natin mga tithes sa offering. Hindi po, kahit saan man pong dako kayo ngayon, na mga kapatid ko sa buong DCPC family. Hallelujah. At salamat po ng papakinig. Tunay nga na napakabuti po na ating Panginoon. Pinagbala po tayo ng Diyos. Huwag po natin kaligtaan na sa tuwing tayo sasamba sa Diyos, ay hindi po tayo pupunta sa Kanyang harapan, sa Kanyang presensya, na empty-handed. Kaya dadalhin po natin ang ating mga kasampung bahagi, ang ating mga offering sa Panginoon, ating mga first fruits, ang ating mga bunga ng ating kagalakan na ipagkaloob po sa ating Panginoon. Mga kapatid, muli ay malugod ko pong pinaparating po sa inyo na ang ating pong mga tithes na offering na to, ang ating pong mga kaloob, ay nagagamit po ito sa napakagandang paggagamit sa gawain po sa templo po ng Diyos sa magitan po ng Iglesia ng GCPC Family. Marami po tayong tinutulungan, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic na to. Kaya salamat muli sa inyong mga kamay na naging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. At sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, hallelujah, na siya patuloy na magpala sa inyo, and more pa sa panahon na yon, sa panahon na to, more pa na ipagkaloob sa inyo ng Panginoon ang kasaganaan at ang pagpapala. Hallelujah. Sige po, hawakan po natin ating mga offering sa Lord, ating mga tithes, ikasampung bahagi. At ito po ipapanalangin natin. Hallelujah. Hawakan po natin to, i-offer po natin ito sa Lord, na ito din po ay isang tanda ng ating pagsamba at pagdakila sa dakilang pangalan. Then tayo po ay may pagsunod doon po sa kanyang kautusan. Hallelujah!
Pray ng Panginoon, hawakan po natin at babasbasan po natin ito sa pamagitan ng pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming mga parangal, papuri at pagsamba ay naalay po namin sa inyo, Panginoon, sa pamagitan po, Panginoon, ng mga tithes po namin ito, Panginoon. Kasampung bahagi namin mga kinita ng aming mga inaani, Panginoon. O aming Diyos, patuloy po namin dalangin sa inyo na bigyan niyo po kami, Panginoon, na banal na pagkatakot sa aming puso, Panginoon, na manatili po ang pagkatakot, Panginoon, sa inyo. Banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, na gumawa po, Panginoon, ng labag sa iyong kalooban, O Diyos, sa pamagitan po ng pagkain, pagnanakaw po ng aming mga ikasampung bahagi, Panginoon. Kaya, Panginoon, basbasan niyo po ito, O Diyos. At, O Lord God, hallelujah, ang bawat, Panginoon, isa sa mga oras na ito na may hawak po sa kanilang mga kamay, na mga tithes, na mga offering, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, ang kaloob mo na yan, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, hallelujah, ang ating mga kaloob na ito, nahawak po na ating mga kamay, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, hallelujah, magmula sa binhin na yan na ibinigay sa iyo ng Diyos, dyan ka pasasaganain ng Panginoon, dyan i-multiply ng Lord, na sinasabi niya 100 folds, never 1,000 times, at mamanahin ng iyong lahi sa pangalan ni Jesus, hallelujah, at mananagana ka sa panahon na ito, hallelujah, sa mga darating pa pong kapanahunan, pasasaganain ka ng Diyos, ayan, ang binhi na yan ay itatanim mo sa gawain, itatanim mo sa matabang lupa, hallelujah, sa gawain ng Panginoon, at yan ay patubuin ng Panginoon, hallelujah, ay palaguin ng Panginoon, magiging puno yan, pabubungahin ng Panginoon ng sagana, napakarami, at ikaw ay mamimitas, mag-harvest ka, may higit pa sa iyong inaasahan sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng mga hawak na iyong mga kamay na yan, sa pangalan ni Jesus. Ang iyong mga kamay na yan, hallelujah, at sa pamagitan po din po ng mga kamay mo na yan, ang kamay mo na yan, lahat ng hawakan ng kamay mo na yan ay magiging pagpapala mula sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga inapo, mga inapo, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, mananagana ka, lahat ng hawakan mo na yun, maging ang mga bagay-bagay, ay magiging holy in the mighty name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, magrerema sa iyo ang sinasabi sa Isaiah 45 verse 1 to 3 and Isaiah 54 verse 1 to 3, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ako, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, walang dryness, walang drought, walang famine, hallelujah, walang poverty, bagkos sa pangalan ni Jesus, lahat ng pagpapalay sumasayo sa pamagitan ng hawak ng kamay mo na yan ngayon, ng mga binhi na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, kahit kailanman wala tayong pag-aari, maging ating mga offering na ito, ating mga tithes ito, ito ay nagmumula pa rin sa Diyos, kaya ibabalik natin sa Diyos na may kagalakan, na merong punong-puno ng excitement dahil may gagawin sa atin ng Lord. At dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, supernatural blessings, supernatural income upon income, promotions upon promotions, hallelujah, hallelujah, in the mighty name of Jesus, wisdom upon wisdom, lalo na sa mga nag-aaral, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pamagitan ng hawak ng kamay mo na yan ngayon, ng mga tithes mo, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, patunayan sa ng Lord, hallelujah, the best anointing will be with you in the mighty name of Jesus. You will extend beyond the boundaries. Hallelujah. You will go beyond doon sa land na binigay sa iyo. Beyond pa. Hallelujah. And Lord, in the mighty name of Jesus, open the floodgates of your heaven, Lord. And more pa po, Panginoon. Ibuhos mo po, Panginoon, sa hawak po ng aming mga kamay ngayon na mga pagpapalang ito, Panginoon, nagmumula. Panginoon, ino-offer po namin ito sa inyo. Ang mga kaloob namin ito, Panginoon, ino-offer po namin ito sa inyo na may kagalakan at punong-puno po, Panginoon, ng pag-asa na meron kang gagawin at excitement, Lord, at the same time, excited po kami, Panginoon, for the supernatural harvest of abundance. In the mighty name of Jesus, God will bless you. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, sa pangalan ng Jesus, ang lahat ay masaya magsabi ng Amen. Amen. Okay? At pong ibigay po ating mga kaloob sa Panginoon. Okay, purihin ang Panginoon. Napakadakila po natin ang ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumasa ating lahat. Tayo po'y makikinig na po ng salita po ng ating
salita po ng Diyos na mamumutawi ngayon sa bibig po ng iyong lingkod na si Pastor Darwin. At pataman po natin ito pakinggan. Alam ko sa pangalan ni Jesus, lahat na ito ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At merong pangungusap sa atin ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. God will open your spiritual ears. Hallelujah. God will open your spiritual understanding in the mighty name of Jesus. At tulungan nawa tayo ng Diyos na may pamuhay ito sa biyaya ng ating Panginoon. Please welcome Pastor Darwin Galima. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at purihin po ang Lord sa araw na ito na napakadakilan niya sa ating buhay. Amen. No, sa kabila po ng maraming mga nag-extended ang ating quarantine for another 16 days. Purihin po ang Lord na kung hindi po tayo napapagod kundi maging lahat na kailangan talaga na ipamuhay, no? Nanatili sa loob po ng tahanan. Kaya purihin pa ang Panginoon at alam po natin na kung saan nagaganito man ang panahon, subalit alam natin na ang Diyos ay may mga purpose Amen. at may mga mahalagang layunin ang Lord sa buhay po natin kung bakit nangyari ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi nga sa salita ng Diyos na walang bagay na hindi alam ng Diyos, hindi lahat ng bagay na nangyari. Ito'y nasa plano at nalalaman po ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyari sa mundo. Kaya lahat ng ito ay dapat po nating papasalamat sa Lord na kahit tayong mga anak ng Diyos at sana'y patuloy na nakakaranas ng ganito, pero tayo patuloy na nakakaranas pa rin ng kaginhawahan at nakakaranas po tayo ng mga kalakasan at kalusugan na nagmula sa Panginoon. Kaya purihin po ang Lord at alam po natin na araw na ito ay araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri sa Panginoon at maging sa ganitong sitwasyon ay matuto po tayo na maging matatag at matuto tayo na kung lalo po tayo maging matibay sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa ganitong sitwasyon, dito tayo matututong magtitiwala sa Panginoon. Kaya walang bagay na kung saan hindi pinapangyari ng Diyos ang lahat ng bagay hindi nangyari. Dahil Amen. may siyang magandang plano Yes. sa mundong ito. Amen. Kaya purihin po ang Lord at ngayong umagang ito ay patuloy po natin na salamatan ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po manalangin muna sa Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, ay pong salamat sa inyo sa umagang ito. Dalayan po namin, patuloy kang kumilos Amen. at manguna at magpala o Diyos sa buhay ng bawat Yes. isa. Dalawang iparigay sa umagang ito, sa araw nito na bawat isa na sumasamba at nagpupuri sa inyo. Abutin niyo po parigan ng mapagpalang kamay at Amen. lalo pang yung kagalakan, Yes, Lord. kapayapaan at patuloy Diyos kalusugan at kalakasan nagmula sa inyo. Dalayan po namin, Lord God, patuloy kang manguna at magpala, Panginoon, sa Yes, buhay Lord. na yung mga anak sa umagang ito. Patuloy kang bawat isa na nakikinig, Lord God, na yung misay patuloy kong pagpapalain Amen. at tayong Yes, patuloy Lord. lumago at Hallelujah. tumibay at maging matatag ang aming pong pananampalataya sa inyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalayan po namin, itago mo yung lingkod at yung masagta lamang siyang patuloy, Panginoon, bibigay sa amin ng kalakasan at patuloy na hamon sa aming pong paglilingkod sa inyo, O Diyos. Amen. Lord, maraming pong salamat sa Thank umagang you, ito. Lord. Pagpapalain po, Lord God, sa magitan ng kapangyarihan, ng banal na Espiritu, ang siyang patuloy, Panginoon, kumilos at patuloy, Father God, magpapahayag na yung mga salita sa aming pong kalapitan. Salamat po, Ama. Diyos po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang lahat ng ito sa tayong pong pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Ang lahat ng magsabi ng Amen. 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 Okay, kung meron tayong Bible, sabi po dito sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 14, verse 24 to 32. Matthew chapter 14, verse 24
to 32. Ito ang sabi. Matthew chapter 14, verse 24 to 32. Samantala ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungag ito sa hangin. Ang madaling araw, na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Moto, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, pupuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit na iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay na pong kayo'y ang anak ng Diyos, sabi nila. Naway pagpuli po ng Diyos ay pagpalain ay mga salita sa umagang ito, na tunay nga po na pinapakita lamang ang Panginoon, na sa magitan po ng mga sitwasyon, sa magitan po ng isang buhay, no, na paglilingkod sa Panginoon, ay mayroon po talagang karanasan, no? Sa umagang ito, ating pong talakayin na tayong lahat, no, tumayong maging matatag sa ating pong pananampalataya, no? Tumayong matatag sa ating pong pananampalataya. Bakit napakahalaga ang pananampalataya? No? Bakit napakahalaga ang pananampalataya? Paano natin nalalaman na humihina ang ating pananampalataya? Bakit tumitibay ang pananampalataya natin kapag tumitingin tayong mabuti sa Panginoon Jesus? Ating mong pansinin dito sa ating pong binasa, ba't napakahalaga yung ating pananampalataya? Sapagkat sa magitan ng pananampalataya, tayo maasa sa mga bagay na hindi nakikita at mga bagay pang inaasahan na mangyayari sa buhay po natin, ay nagagalaw po tayo sa magitan ng ating pong pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa magitan ng ating pong Panginoon Jesus, na talagang pinatunayan niya sa magitan ng kanyang mga alagad. Naunaksan ng Panginoong Jesus ng time na yun, na siya'y nanalangin sa bundok. At sabi niya, kumaroon ang mga alagad upang sumakay sa bangka at pumalaot. No? Pero hindi po nila batid at plano ano pa talaga mangyari sa kanilang paglalakbay sa gitna ng dagat. Pero pansin po natin dito sa karanasan ni Pedro sa dagat ng Galilea, na talagang kakaiba pong karanasan na hindi niya inaasang ganun pong mangyayari. No? Subalit, bakit nagsimulang lumubog si Pedro? Dito sa ating pong binasa ngayong umaga, talagang pinakita niya, no? Na talagang mayroon siyang faith, mayroon siyang pananampalataya, na kung saan nalaman niya ang Panginoon Jesus ay nandoon, no? Ang Panginoon Jesus na siyang lumalakad sa ibaba ng tubig, at talagang kilala ang Panginoon na siya yun, no? Nasa nabi, huwag kang matakot. Pero sabi po ni Pedro, Panginoon, pupuntahin mo ako sa kinaroroonan mo, no? At ang sagot ng Panginoon, halika. Noon doon sa kanyang karanasan, talagang nakita po natin na andun yung kanyang pagtitiwala na alam niya ang Panginoon Jesus ay nandoon. At ganun kalakas ang kanyang faith na lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero dumating ang punto na kung sa magitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, no, ay talagang dumating yung panahon na talagang hindi niya naasahan na doon sa paglalakad sa lakas ng hangin at alon. Hindi niya naisip, no? Ang unang dumating sa isip niya, kayang lumakad dahil nandun si Jesus. Pero yung sa actual na siya lumalakad sa kanyang pananampalataya, hindi niya na-expect siya ilulubog at magkaroon ng takot dahil doon sa lakas ng hangin at alon ng kanyang paglalakad. Ganun po mapapansin po natin sa ating buhay. Ngayong umaga, tatlong bagay ang ating pong pag-usapan upang tayo makakatayong matatag sa ating pong pananampalataya. No? Tatlong bagay na dapat nating pag-aralan na upang tayo maging matatag sa ating pong pananampalataya. No? Makakatayo tayong matibay, makakatayong matatag sa ating pong pananampalataya
Kaya nga sabi ng unang Korintos 16:13, sa kanyang salita, sabi niya doon, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ni-encourage sa atin ang Apostol Pablo na tayo maging matatag sa ating maging handa, no? Maging handa at maging matatag sa ating pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. We encourage us na talagang kailangan na tayo makakatayong maging matatag sa ating pong pananampalataya. Dahil hindi pa natin alam ang sitwasyon, hindi pa natin alam ang panahong darating, pero sa mga panahong ito, sa loob po ng 2 buwan, higit, tayo po ay sinanay, tayo po ay talagang nandito po tayo, nakasan sa Diyos lamang, sa Kanya lamang umasa, sa magitan ng punong pananampalataya, sapagkat alam po natin sa panahon ito, walang tayong aasahan kundi ang Panginoon kasi lahat man walang Amen. trabaho, di ba? Yes. Lahat ay walang pong pagkukulan kundi alam po natin sa Diyos lang tayo makakaasa. No? Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Itong sitwasyon na kung saan, alam natin na tayo, ito yung karanasan ni Pedro na kung saan ay naglalakad siya. No? Pero hindi niya alam doon sa kanyang paglalakbay ay masusumpungan niya yung ganitong sitwasyon sa kanyang buhay. Kaya nga, una, upang tayo makatayong matatag sa pananampalataya, kailangan yung ating pananampalataya na may pananampalataya na tayo tutulungan ng Diyos, no? Tutulungan tayo ng Diyos. Yung pananampalataya na ito yung sitwasyon na alam natin ang Diyos lang ang tutulong sa atin sa panahong ganitong mga pagkakataon. Kaya si Pedro, sabi niya, bakit bumaba sa bangka si Pedro? No? Bakit bumaba pa siya sa bangka? Nandun din siya, safety na siya sa loob ng bangka. Nakasakay na siya doon. Bakit kailangan niya pang pumunta sa Panginoon? No? Bakit kailangan pa niyang lumapit doon sa Panginoon? Alam niya naman na safety na siya doon eh. Di ba? Pero dahil sa kanyang pananampalataya na andun ang Panginoon, kaya kong pumunta roon. No? Kaya nga, anong ginawa natin? No? Sa mga sitwasyon ito. Kaya ginawa ni Pedro na talagang bumaba sa bangka at tumakas sa baba ng tubig dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Lumalakad tayo dahil sa ating pananampalataya. Mga kapatid, sa mga panahong ito, tayo, mga anak ng Diyos, ay lumalakad sa pananampalataya. Amen. Si Pedro, lumakad siya sa baba ng tubig dahil meron siyang pananampalataya. Dahil sa meron siyang pananampalataya sa Panginoon, no? Na talagang andun niya. Nung tawagin siya ng Panginoon Jesus, di ba? Yung hindi na siya may dalawang isip eh. Nung nadaanan siya ng Panginoon Jesus dito sa bangka, na kung saan ay tinawag siya ng Panginoon Jesus, hindi na siya nagdalawang isip, agad siyang sumunod. Dahil alam niya, andun yung kanyang pagsunod sa Panginoon, doon yung pagtitiwala, na alam niya na tutulungan siya ng Panginoon, no? Nakapangyarihan ng Diyos. Maging sa kanyang paglalakbay doon sa ibaba ng tubig, alam niya na tutulungan siya ng kapangyarihan ng Diyos. No? Sa mga panahon yun, na alam niya na tutulungan siya ng Panginoon Jesus, dahil andun niya. Andun yung presence ng Panginoon. Andyan yung presence ng Lord na alam niya na kayang tawilin. Ang mga pagsubok kayang tawilin. Yung alon, yung hangin na umampa sa kanyang buhay, kayang tawilin dahil alam niya na tutulungan siya ng kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya sa ating buhay sa mga panahon ito, anong ginawa natin sa mga katulad na ito? Di ba? Yung ating mga sitwasyon ito, tayo ngayon lumalakad sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos dahil wala na tayong ibang alam. Di ba? Ang Panginoon lang. Dahil lahat naman talaga ay walang hanap buhay, walang sweldo. Pero alam po natin na kung saan isa lang ang ating isipin sa panahon na tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon na tayo'y tinutulungan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Tayo ngayon lumalakad sa pananampalataya, no? At alam natin na mismo si Pedro ay naghain ng kanyang buhay, nag-alay ng buhay sa Panginoon. Sinurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Bakit? Nung tinawag siya ng Panginoon, isang mangingisda, hindi na siya nag-isip na paano yung pamilya ko, paano yung hanap buhay ko, di ba? Hindi na siya nagdalawang isip kundi siya sumunod na agad sa Panginoon. Na kung saan inalay niya rin ang kanyang sarili. Na kung hindi niya inisip yung kapakanan niya, hindi niya inisip ang kanyang sarili niya, yung kanyang hanap buhay, kundi inisip niya yung sumunod sa Panginoon. Kaya sa tayo, nag-alay din tayo ng ating sarili sa Panginoon. At nagpahayag pa tayo
ng ating pananampalataya sa magitan ng bautismo. Di ba? Pinatunayan na ng Panginoon ang kanyang pagkatawag sa atin. Kaya nga hindi na tayo nagdadalawang isip, sumunod na tayo at nag-alin na tayo ng buhay sa Panginoon. Sinurrender natin ating buhay sa Panginoon. At pangalawa, pinahayag na natin yung ating buhay sa magitan ng pananampalataya sa magitan ng pagpabautismo natin sa tubig. Okay? Ang pagpabautismo ay pagpahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Pinapahayag natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit ano man mangyari, susunod tayo dahil tayo tinawag ng Panginoon. Amen. Dahil sa mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya ngayon lamang ang makakatawid ang may pananampalataya sa Diyos. Yun lamang ang makakalakad sa gitna ng mga pagsubok at problema. Tayo makakalakad dahil tutulungan tayo ng Diyos. Tayo mga tinawag ng Panginoon para maging tagapagsunod niya, di ba? Kailangan natin mananampalataya sa Panginoon Jesus. Magtitiwala tayo na tutulungan tayo ng Panginoon. Dahil tayo mismo mga tinawag ng Panginoon. Amen. Amen. Walang tao na sumunod sa Panginoon na hindi binigyan ng pananampalataya ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya ito siyang tumulak sa atin. Kaya nga ang encourage sa atin, Apostol Juan, sabi sa John 14 verse 1, ang sabi niya, 1:41, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Bagkos, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. No? Amen. Bilang tinawag tayo, bilang tayo may pananampalataya sa Diyos, huwag tayo mabagabag ang ating kalooban. Huwag tayong mangamba. Sumampalataya tayo sa Diyos. Lakas na natin ating pagtitiwala sa Panginoon sapagkat ang ating pong pananampalataya napakalaga sa Panginoon. No? Kaya nga ang taong may pananampalataya, hindi siya nabagabag, hindi siya natatakot sa anong mangyari sa bukas dahil alam niya ang Diyos ang tutulong sa lahat ng kanyang Panginoon. Amen. Alam natin ang Diyos ang makakatulong sa atin. Alam natin ang siya yung makapagbigay sa atin ng lakas, katatagan ng ating pong pananampalataya upang tayo lumaban sa buhay na ito. No? Kaya nga, minsan dumating talaga ang punto na tayo talaga, minsan bilang tao, di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng mga pag-iisip na talagang iniisip natin yung bukas, iniisip natin yung mamaya, dahil natural din sa tao, may mga dumating sa atin yung mga alalahanin. Pero we encourage sa atin na, sabi nga ng Panginoon, huwag mabagabag ang ating mga kalooban, no? Sumampalataya tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may magagawa sa buhay po natin. At sabi ng unang Pedro chapter 2, verse 21, sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Amen. Amen. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Kaya nga, ang buhay sa Panginoon ay masaya. May mga pagtitiis man, pero sabi niya yan, sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Amen. Kaya nga ang Panginoon Jesus nagtitiis siya ng hirap hanggang sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya alang-alang sa lahat. Alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Kaya nga, maging sa atin, dahil yun ay panawagan ng Ama sa Kanya, dahil yun ang kanyang misyon na pinapagawa sa Kanya ng Ama hanggang sa krus ng Kalbaryo ng mga tiisin ay sinunod niya ang Ama. Kaya nga, ang kanyang panalangin, Ama, nawa sa gitna ng mga pagtitiis, sa gitna ng paghihirap na ito, hindi yung aking kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari sa akin. Kaya yung pala yung prayer Yes, Lord. ng Panginoon Jesus, di ba? Yung pala yung prayer niya na kung saan talagang ang kalooban pa rin ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. Maging sa panahon ito, ng sitwasyon, ito'y man ay pagtitiis, ito man panahon na pagtuturo sa ating pananampalataya, ito man panahon na kung saan kailangan maging matatag sa ating pananampalataya, ay simple pa to kaysa doon sa naranasan ng ating pong Panginoon na pagtitiis, na mga paghihirap
na dinaanan niya habang nandito siya sa mundo. Bakit napakalaga ang pananampalataya? Napakalaga ang pananampalataya kung paanong naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga napaka-importante sa buhay na ito na tayo talagang palaging bumukos doon sa Diyos. No? Ito yung pananampalataya na napakahalaga na siyang tumutulong sa atin na makagawa ng lahat ng bagay na parang imposible sa tingin ng tao. Kaya yung panampalataya siyang makapaggagalaw. Yung panampalataya siyang magbigay buhay sa atin upang tayo lumaban. No? Kaya nga, ang panampalataya ng nakagawa ng mga bagay na parang imposible sa tingin ng tao. Pero sa Diyos, walang imposible sa magitan ng ating pong pananampalataya. Kaya nga hindi natin pwede sukatin yung panampalataya ng isang tao. Kung yun mo na kayang faith, yung kayang panampalataya, yun siya. Kung yung makataas ng faith, yun yung kayang faith sa Panginoon. Kaya nga lahat ng bagay, alam ko kung mayroon tayong totoong faith sa Lord, wala naman talagang hyper faith. Alam natin talaga yung faith natin sa Panginoon. Yung Diyos yung gumagawa ng mga bagay sa buhay po natin. Or maging himala. Kaya nga, nung time na makita po natin na yung mga alagad ay nababalista sila, nag-iisip sila na talagang sa daming taong sumusunod sa Panginoong Yesus, kung saan Panginoong Yesus naroon sumasama ng mga tao, yung mga alagad, sila yung nag-iisip, nag-aalala sila. Kahit hindi alam ng Panginoong Yesus, pero alam niya yung kanilang mga iniisip at pinag-uusapan. Ang unang pinag-uusapan ng mga alagad, ng time na kasi maraming taong sumasama, sumusunod sa Panginoong Yesus, kung saan sila kukuha ng mga pagkain para sa mga taong ito. Pero, alam niyo ba na kung saan, anong sabi ng Panginoong Yesus? No? Na talagang napaka-importante, na imposible talaga kapag mayroong faith. Kaya ang sumagot sa Jesus, tandaan ninyo, kung kayo naniniwala at hindi mag-alinlangan, magagawa rin niyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Sabi ng Matthew chapter 21, verse 21, sabi niya, sumagot sa Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y naniniwala at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa pananalangin, ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen. Sabi diyan, malinaw sa magitan ng ating panampalataya, imposible sa kanina ng tao. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus, tandaan ninyo ito. Ito yung talaga yung pinakadiin na salita ng Panginoon. Tandaan ninyo kung kayo'y naniniwala at hindi mag-aalinlangan. Ang sabi, kung kayo'y naniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Amen. Amen. Yun is faith. Yun yung klaseng pananampalataya na sinasabi ng Panginoon na kung kayo'y conditional. Pero ito yung sinasabi ng Lord, tandaan mo. Diba? Parang isa command na palagi niyang tinatanim sa isipan natin, puso natin, na kailangan tayong maniniwala at hindi tayo mag-aalinlangan lalo sa mga bagay na ano yung ninais ng puso natin at yung ninais ng Diyos gawin sa buhay ko natin. Na mayroon tayong pananampalataya na dahil anumang sinasabi, no, mangyayari ang iyong sinasabi. Lahat ng ating sasabihin ay mangyayari ayon sa ating pananampalataya. Amen. Yes, Lord. Mangyayari lahat ayon sa ating pananampalataya. Dahil sa pananampalataya natin, ay hindi lang natin minsan namamalayan. Di ba? Minsan doon sa ating mga panalangin, hindi natin namamalayan, may mga ginagawa ang Diyos. Kaya dapat lumakad tayo, dapat tayo na tandaan palagi, na palagi tayong maniwala at huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos. Dahil pwede rin mangyari
ang lahat ng ating sinasabi ayon sa sukat ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Makakagawa ng mga imposibleng bagay ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan din natin namalayan, may mga napakalaking bagay na pagbabago sa ating buhay. Mga pag-awi, halos di tayo makapaniwala sa ginawa ng Diyos sa ating mga pananampalataya. Sa buhay po natin, na talagang maraming mga pagbabagong ginagawa ang Diyos, maraming tinatakyas, maraming inaayos ang Diyos sa buhay po natin. Pero minsan din natin appreciate, minsan din natin namamalayan halos, no? Minsan di tayo makapaniwala, ganito ako, no? Pero ngayon ganito. Diba? Dahil yun ay gawa ng Diyos. Dahil yun ay sa magitan ng pananampalatayang maling sa Kanya. Yun ay ginagawa ng Panginoon na minsan din natin hindi tayo makapaniwala. No? Sa isang bagay na iniisip ko natin, pero nagagawa natin, nangyayari dahil sa ating pananampalataya. Yes. Amen. Napaka-importante. No? Dahil sa buhay nito, no? Kailangan tayong maniwala sa Panginoon. Talagang andoon, no? Talagang ano pa mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 8 to 10, sabi niya doon sa Colossus chapter 3 verse 8 to 10, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang mga paglalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo ang yung dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na magbabago at naging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya, alam natin talagang tayo mga binago ng Panginoon. No? Niligtas na tayo ng Panginoon, binago na tayo, buhay natin lahat na yan upang tayo makakalakad at maging matatag sa ating pananampalataya. Alisin na natin lahat na yan. Ang mga sumasagabal sa buhay natin, sa ating buhay, na dapat tayo ay lalakad sa panibagong buhay kay Kristo. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya tayo ay naligtas sa kagandang loob ng Diyos. Amen. Naligtas tayo dahil ito'y kaloob ng Diyos sa atin na buhay. Hindi gawa natin, hindi mula sa sarili natin, kundi mula sa ating pong Panginoon. Kaya nais ng Lord na tayo maging matatag at maging matibay sa ating Panginoon. Dahil asahan po natin bawat araw tayo tinutulungan ng Panginoon. No? Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating pong pananampalataya na lumago, maging matatag at maging matibay, na palagi sa gitna ng mga sitwasyon ng itong buhay, no? Na mga naranasan natin, tayo maging matatag at maging matibay sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, patuloy tayong pinapalakas ng Diyos sa ating pong pananampalataya. No? Kailangan tayong manatili na maging matatag na lumaban sa mga pagsalakay ng Diablo sa atin. Okay? Dahil alam po natin sa pananampalataya, dapat tayo maging matatag. No? Lalo tayong manatili maging matatag na lumaban sa lahat ng mga pagsalakay ng Diablo sa buhay natin. Sapagkat ang paglalagay ng doubt, alinlangan, yan ay mula sa away upang di tayo maniwala sa Diyos. Yan yan po kailangan ang isang kalasag ng ating buhay bilang samantalataya ay ang ating pong pananampalataya. Yung panangga ng pananampalataya. No, yung panangga, yung taming, yung shield, yung ating dapat palaging isuot. No, sabi ng Ephesians chapter 6, verse 16, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siya nagliliyab na palaso ng Diablo. Ephesians chapter 6 verse 16, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng mga nagliliyab na palaso ng Diablo.
Yun yung purpose kung bakit meron tayong shield, no? Na kung saan panangga natin upang hindi tayo matatamaan ng lahat ng pana, lahat ng palaso, lahat ng pakana ng diablo sa buhay po natin. Yung pananampalataya kailangan ay isang matibay at matatag na panangga doon sa mga palaso. Dahil alam po natin yung mga pandalayan ng diablo sa buhay po natin. Kasi pag natamaan tayo ng palaso ng diablo, yung alinlangan, yung pagdududa natin, yung pag-iisip natin ng mga bagay na negatibo against sa Diyos, magkakaroon tayo ng discouragement, magkakaroon tayo ng malalim na mga dahilan dahil na parang iniisip natin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Yun ay mga palaso ng diablo na gusto niyang matamaan tayo sa puso natin para tayo ay mag-alinlangan sa Diyos. Para hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Yun ang ginagawa ng diablo. Kaya ang palaging paalala sa atin, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Amen. Yes. Shield of faith, no? Yung ating pong panangga. Kailangan palagi natin gagamitin ito panlaban sa lahat ng pakana ng diablo sa buhay natin. No? Hindi tayo matamaan. No? Pag dumating yung doubt, dumating yung alinlangan, in Jesus' name, walang ang kapangyarihan sa buhay ko. No? Ang Diyos ay may kapangyarihan sa buhay ko. Kaya, kailangan gagamitin natin yung panangga sa lahat ng palaso, no, ng diablo. Yung ating panangga ng pananampalataya. Okay? Number 2, tumayo tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Kasi minsan, umihina ang pananampalataya kapag nawala sa focus. Okay? Humihina ang pananampalataya kapag nawala sa focus. Sa ano nahilin tulad ang hangin at ang mga alon na ikinatakot ni Pedro? Diba? Saan nahilin tulad ang hangin at mga alon na ikinatakot ni Pedro? Alam niya na sa una, kita niya ang Panginoon andun lang. May faith siya. Pero habang siya lumalakbay, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, nararamdaman niya unti-unti siyang lumulubog. Habang lumulubog siya, nakita niya ngayong ang malakas na hampas na hangin alon, nagkaroon siya ng umihina, nagkaroon siya ng takot. Pag dumating yung takot, ibig sabihin, unti-unting humihina yung pagtitiwala mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, na alam mo, andyan naman ang Diyos, bakit hindi mo lubusan lamang ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ito na naranasan? Nahalin tulad sa mga pagsubok at tuksong hinaharap natin sa bawat araw ng buhay natin. No? Bakit dapat natin tandaan na posibleng humina ng ating pananampalataya? No? Dahil alam po natin na talagang napansin man, no? Nang sabi sa verse 30, ngunit ang pansin niya malakas na hangin. Siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, Panginoon, sagipin ninyo ako. Unti-unti na siyang lumulubog, pababa. No? Minsan sa buhay po natin, pag nawala ang ating focus sa Panginoon, ito ang magdadala upang tayo ilulubog na mga suliranin, mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay po natin. Yes. Ito ang maglulubog sa atin. Yes. Ito ang magpapahina sa ating pong pananampalataya pag nawala yung ating focus sa Panginoon Jesus. Napaka-importante yung pag-focus natin sa Panginoon. Kailangan hindi mawala yung ating focus, no, sa Panginoon. Kailangan nagpapalakas ang pag-focus natin sa Panginoon. Kasi andun na eh. Di ba? Bakit hindi na lang tumingin si Pedro doon sa Panginoon? Na andun na lang, hindi naman Panginoon, di ba? Bakit pinansin niya pa yung lakas ng hangin at alon na humahampas sa kanya? Kung nakapokus sa Lord, doon ka lang mapapansin yung mga sagabal, yung mga mahadlang
sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Sa panahon ito, nakusan marami pong mga sumasagabal sa atin sa paglilingkod at nawala tayo sa focus. Nakusan, nung wala pa tayo, nag-pray tayo, Lord, papapalain mo ako, Lord. Diba? Pag pinapala mo ako, magagawa ko na lahat ng mga paglilingkod ko sa iyo. Di ba may mga pangako pa tayo sa Panginoon ng ganyan? Di ba may mga bagay pa tayo sinasabi sa Lord na maglilingkod, pero nung binigyan na ng Lord ng trabaho, kumita ng malaki, ang tanong, nasaan na? Nasaan na yung pangako, Lord? Lalo ko maglilingkod sa iyo dahil malaki na sweldo ko, malaki na ang income ko. Magagawa ko ng paglilingkod. Pero, nasaan? Nanghina. Nanlumo. At nawala na ng pagkatiwala sa Diyos. No? Na talagang ito yung panahon. Dahil alam po natin, ang Diyos ang siyang gumagawa ng paraan, kumikilos sa buhay po natin. Amen. Para hindi wag mina yung ating pananampalataya, must be focused sa Lord. Ano yung commitment natin, Lord? Kasi maraming tao na maraming mula pa noon hanggang ngayon. Maraming tao na sabi, Pastor, maglilingkod ako sa Diyos. Pag pinagpala ako, marami akong magagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Makakatulong ako sa ministry. Diba? Marami tayong mapangako sa Lord nung wala pa tayo. Nung binigyan tayo ng Lord, hindi man natin tinupad yung ating mga pangako sa Diyos. Kaya, nagumon, naaliw ng mga bagay sa mundong ito. Kaya, minsan, ang tao ay nawala. Humihina ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kapag humihina ang kanyang pananampalataya sa Diyos, yun na. Bakit? Ano pong dahilan? Dahil sa kasalanang kumakapit sa atin. No? Dahil sa kasalanang kumakapit sa atin. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, anong balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin? Yun po ang dahilan kung bakit tayo humihina sa ating pananampalataya. No? Yung mga bagay-bagay sa mundong ito, na siyang naging balakid, mga bagay sa mundong ito, na kung saan naging dahilan, na kung saan yung mga kasalanan na siyang kumakapit sa atin, na hindi tayo pinipigilan upang tayo manghina, upang tayo lumubog, upang tayo mawala sa ating pananampalataya sa Diyos. Madaling humina ang ating pananampalataya kapag nakapokus tayo sa mga maling bagay. No? Totoo pa rin ba sa atin ang mga pangako ng Diyos gaya ng dati? Totoo pa ba rin ba sa atin yung mga pangako ng Diyos kagaya ng dati? No, kasi kaya tayo humihina yung ating pananampalataya. Dahil wala tayo doon sa focus. Nakapokus na tayo sa mga maling bagay. Na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at hindi yun talaga pinapagawa sa iyo ng Diyos. O hindi yun ang way ng Lord na ikaw'y pagpapalain. Minsan nakaramdam tayo na kasi parang naranasan mo na yung mga pagpapala ng Diyos, naranasan mo na mga pangako ng Diyos, pero dumating sa panahon, nandun na lahat, hindi pa rin tayo kontento sa mga pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, yan ang dahilan. Ang tanong palagi sa atin, totoo pa rin ba ang pangako ng Diyos gaya ng dati? Hindi ba nagbago ang pangako ng Diyos sa puso ko natin? O naghahari na sa atin? O masyado na tayo nalibang sa saling libangan sa sanlibutan? O lalo tayo naging masyadong nalibang sa mga bagay na kung saan ito naman pinupokus sa atin ng kaaway na hindi lang tayo naging bantay. Or baka nagsisimula na tayong nagdududa sa mga pangako ng Diyos. Kaya alam po natin, kailangan nating bantayan palagi ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pinangako rin ng Diyos ay nasa atin. Minsan, pinatawad na nga tayo ng Panginoon. Diba? Pero dumating minsan ang panahon kapag umiyan natin pananampalataya, ang iniisip pa rin natin minsan,
hindi ako pinatatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sinisiksik natin minsan yung ating sarili na hindi pa natin pinatatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga naguguluhan tayo, nag-struggle tayo. Dahil marami tayong mga pagdududa sa buhay ko natin. Marami tayong mga bagay na kung saan iniisip sa sarili natin na hindi pa rin tayo pinatawad sa ating mga pagkakasala. Maaari tayong magsimula magdududa na talagang hindi na ako pinatawad ng Diyos sa aking mga kasalanan. Hindi na talaga. No? Kaya yung mga pagdududa, yun ay dahilan ng paghihina ng ating pananampalataya. Tayo humihina sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi sa Gawa chapter 3 verse 19, para alam ko natin talaga na tayo pinatawad na ng Diyos, sabi niya, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Hindi na tayo mag-agam-aga, mag-isip-isip. Hindi na tayo magdududa sa Diyos na hindi tayo pinatawad. Hindi man talaga tayo naghingi, hindi man tayo nagsisisi sa Diyos, hindi man tayo pinatawad. No? Eh, yun talaga ang maging dahilan ng ating pong pagdududa na hindi pa rin tayo pinatawad ng Diyos. Maaaring mawalan tayo ng kagalakan, no? Mawalan yung kagalakan natin sa paglilingkod o maging deaktibo sa gawain ng Panginoon. Yun ang maging dahilan na kapag tayo po may pagdududa, hindi na tayo, ibig sabihin, wala na tayo doon sa ating panapataya o wala na tayo doon, hindi na tayo aktibo doon sa mga gawain ng Panginoon. Bakit? Nagdududa na tayo sa Diyos eh. Pero ang dahilan naman na yun, yun ay bunga lamang ng kasalanan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagdududa sa ating sarili. No? Nagdududa tayo sa ating sarili at alam natin talaga ang Diyos ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Amen. Bakit hindi tayo dapat masiraan ng loob kapag nakita natin humingi ng ating pananampalataya? Okay? Dahil alam po natin na dapat suriin natin ating sarili na nakita natin humingi ng ating pananampalataya. Kaya huwag tayo masiraan ng loob. No? Kapag naramdaman tayo ng hihina, dumating sa punto na tayo pang nagdududa, no? Kahit yung si Pedro, di ba? Sa apostol, ay natakot at nagduda. Dahil sa napakaliit ng kanyang pananampalataya. No? Dahil sa napakaliit ng kanyang pananampalataya, no? Kaya nga lumubog siya. Tubig. Dahil napakaliit ng kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng Matthew chapter 16 verse 8, napakaliit ng inyong pananampalataya. Kaya sabi ng Lord sa mga alagad niya, sinabihan talaga, sinaway niya ang mga alagad niya na napakaliit ng mga pananampalataya. Ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Dahil walang makain, napakaliit ang pananampalataya ng mga alagad. Pero nakita ng Diyos sa kanila. Dahil sa kala yung napakaliit ang pananampalataya niyo, nakakain ang ilang libong tao. Pinakita ng Panginoon Jesus. Diba? Kaya dito makita natin na talagang kailangan natin magkaroon. No? Talagang magkaroon tayo ng focus sa ating kung Panginoon. Sa ating kung pananampalataya. Okay? Magkaroon tayo ng focus sa Panginoon Jesus para tumibay ang pananampalataya. Kailangan kasi nakapokus talaga tayo sa ating Panginoon. Lalo sa mga panahon ito. Kung ano man ginawa ni Pedro nung simulang siyang lumubog, paano tayo tumingin mabuti sa Diyos o sa Panginoon Jesus kung hindi natin siya nakikita? Eh, si Pedro nga, nakikita niya ang Panginoon Jesus. Diba? Sa Jesus, andun lang eh. Nakikita ng kanyang mata, tayo hindi natin nakikita. Diba? Nakikita lang natin sa magitan ng ating pananampalataya. Nakapokus tayo sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Amen. Kaya nang tumingin si Pedro doon sa malakas na hangin. Diba? Nagsimulang lumubog. Pero pwede naman siyang lumangoy pabalik sa bangka.
Dahil kaya niyang gawin. Dahil mangingis naman si Pedro, ibig sabihin marunong siyang lumangoy. Di ba? Yes. Bakit hindi siya bumalik? Hindi na lang siya lumangoy pabalik doon sa bangka. Nung naramdaman niya, lumulubog na siya sa tubig. Di ba? Kaya niya lumangoy. Kasi alam ko mga mangingisda, marunong lumangoy. Bakit hinintay pa niya yan? Na mismo siya sagipin ng Panginoon. Dahil bumalik sa isip ni Pedro yung focus niya sa Panginoon. Hindi niya niisip sa sarili niya, sarili niyang lakas na kayang gawin na bumalik sa bangka. Ang nasa isip niya, ang Panginoong Jesus andyan. Kaya sige niya, Panginoon, sagipin mo ako. Sa panahon ito, di ba, sa mga iba't ibang sitwasyon, kapag wala talaga ang tao, wala magandang buhay, di ba, nakakalimutan, ang Panginoon tinatawagan lang sa panahon na mga paglubog, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon ng mga sitwasyon sa buhay, doon lang nakalala sa Diyos tumawag. Paano tayo ngayon, di ba? Andun nga ang Panginoon sa tayo ngayon, nakikita sa magitan ng, hindi natin nakikita ang Panginoon Jesus. Dahil tayo ngayon ay nabubuhay sa ating pananampalataya. Nakikita lamang natin ang Panginoon sa magitan ng ating pananampalataya. Kaya nga, sa panahon na dumating mga sitwasyon ganito, nakasanay pagsubok, problema, mga alalahanin sa buhay, na siyang tumutulak sa atin upang tayo lumubog sa ating pananampalataya. No? Upang tayo lumubog, manghina sa ating pananampalataya. Tularan natin si Pedro. Dahil hindi siya nawala sa focus sa Panginoon. Amen. Kahit na unti-unti man siya lumubog, pero bumalik siya doon sa focus sa Panginoon. Kaya siya sinagip ng Panginoon sa kanyang pagkalubog. I-encourage tayo ng Panginoon. Paano tayo muling i-focus ang ating sarili sa Panginoon? Dapat din tayong tumingin mabuti sa tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Yes. Tumingin tayo sa Panginoon. Sa Pedro at tingin sa Panginoon. Kasi kung alam lang, kung nag-isip lamang si Pedro na kaya niya, kahit lumangoy na siya, hindi na siyang maglakad, hindi na siya lumakad. Si baba ng tubig. Dahil kaya na lumangoy papunta sa Panginoon Jesus. Pero dahil sa kanyang focus sa Panginoon, hindi siya nawala. Lulubog man siya, pero bumalik ang kanyang focus sa Panginoon. Naglingkod din siya sa Panginoon. Sumunod din siya sa Panginoon. At nakita niya ang Panginoon sa kanya. Amen. No? Napaka-importante na tayo magkaroon ng tumingin tayo sa ating panampalataya sa Diyos. Okay? Kaya sabi niya, dapat tayong tumingin mabuti sa tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Ituon natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2 and 3, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanyang nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahinaan, ang kahiyan ng pagkamatay niya sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlulupay o panghinaan ng loob. Kaya, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag nawala tayo sa focus, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Amen. Kung nawala tayo sa focus, tumingin po tayo sa Panginoon.
Tuon natin yung ating paningin sa Panginoon. Ang ating focus, Lord. At alam po natin na tayo muli manumbalik. Magkaroon ng panibagong sigla, panibagong lakas ang ating pong panambala, ating pananampalataya. Magkaroon ng panibagong sigla ang ating pong pananampalataya sa Lord. Balik tayo ng ating focus sa Lord. Balik natin ang ating focus sa Panginoon. Sa pagkawalan natin, sa focus natin sa Panginoon. Sa Panginoon tayo tumingin. Sabi ang Hebrews chapter 12 verse 2, Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Siyang nagsimula, siya rin ang magtatapos ng ating pananampalataya. Ngayong umaga, awa, makatatayo tayong maging matatag sa ating pong pananampalataya. Makatatayong maging matatag sa ating pananampalataya. No? Sapagkat sa Diyos ay mangyayari kung mayroon tayong pananampalataya. Mangyayari ang lahat ng bagay kung mayroon tayong pananampalataya. Amen. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 11:6 na hindi siya nalulod sa tao ng pananampalataya. Kaya napaka-importante yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sa panahon ito, sa darating pang panahon, napaka-importante ang ating pananampalataya. Amen. Kapatid, Thank you, Lord. lalo natin pong hawakan ang ating pong pananampalataya upang manatili tayong nakatayo na magmatatag sa presensya ng Diyos. Ating pananampalataya. Nawa patuloy ko palay ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga nanonood. Hallelujah. Tayo pimanalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Yes, Lord. Mag-isaan kung mayroon kaming pananampalataya sa mga ito. Amen. At ang pananampalataya ito, Panginoon, na siyang aming instrumento Amen. upang kami makapaglaban Yes, Lord. sa lahat ng pakana ng kaaway sa buhay ko. Yes. At ang mga pananampalataya ito, itaas mo ang angkas ng aming pong paglago, Yes. lalo mong pagtibayin at Amen. patatagin pa, Panginoon, Amen. upang lahat ng bagay, sabi mo sa mga salita, Panginoon, na lahat ng aming mga sinasabi ay pwedeng mangyayari ayon sa aming pong pananampalataya. Amen. Yes. Lord, salamat sa inyo sa umagang ito at ano man aming hingin sa inyo ay mangyayari dahil sa aming pong pananampalataya. Lord, salamat Thank you, sa Lord. mga salita sa umagang ito. Lubos po kami nagtitiwala lamang sa inyo. Palakasin niyo po, O Diyos, ang bawat mga anak mo. Pagtitibayin niyo po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa mga darating pang mga panahon na hindi ko namin inaasahang mangyayari po, Panginoon. Yes, Lord, Lord. sa mga panahon ganito, O Diyos, ay lalo po namin maranasan ang pananampalataya ay maging kalasag namin, O Diyos, sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay. Amen. Salamat po, Father God, pagpalain niyo po, Lord, ang buong mga anak mo, Panginoon, sa umagang ito, ang bawat nakinig at ang bawat, Panginoon, na napatuloy, O Diyos, na makalinig yung mensahe, Father God, Yes. ay patuloy yung bigyan ng buhay ang kanyang pananampalataya. Yes. Na lalo pa, Panginoon, na magkaroon ng sarili focus, Father God, sa Yes, paglilingkod Lord. sa inyo. Ama, maraming po salamat. Pagpalain po, O Diyos, ang bawat isa sa umagang ito, God. Naniwala po kami, ang pananampalataya ay umaasa sa lahat ng bagay. Amen. At umaasa sa mga bagay pang mangyayari sa mga Amen. panahon ito. Salamat, Father God. We bless us, Lord, sa magitan ng mga salita. Basbasan mo ito at maging buhay namin, Panginoon, ay ang pananampalataya sa inyo. Yes. We praise your name, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, sa tayong pong pangangalan ng iyong pong Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wala po tayo sa ating pong komunyon sa mga ito. Hallelujah. Tayo pinadako na sa komunyon. At tunay nga na panalangin natin sa Lord. Deklaran natin sa Panginoon. Sumakita ng komunyon ito. Ay taas pa ng Diyos ang antas ng ating kong pananampalataya. Yung pananampalataya na we expect miracle. We expect talaga na talagang sabat sinasabi natin, nakikita na hindi magpaniwala ang tao
dahil sa ating mga pananampalataya, Yes. na gawing display ng Diyos ang ating Amen. Yes, pananampalataya. Lord. Na bawat Hallelujah. sasabihin natin ay mangyayari ayon sa ating pong pananampalataya Amen. sa Diyos. Hallelujah. At tayo po natin siliwan sa magitan po ng komunyon sa umagang ito. Hallelujah. Let's pray. Father God, may po salamat. Yes, Lord. Thank you, Pagpalain niyo po Lord. Diyos ang masing bulong ito. Pagpalain niyo po Lord God ang pinapagay sa bulong ng katawan. Amen. Pagpapos sa bulong ito. Salamat Father God at patuloy po namin naalala ito. Tuwing kinakain at inumitlong po namin hanggang sa muling dating Panginoon. Naalala po namin ang kamatayan Diyos po sa Yes, Kalbaryo. Lord. Salamat po Father God sa pagkain po. Patuloy po namin sinisuluhan ng komunyon, ang mga salita Father God. Sinisuluhan po namin Panginoon ang pong pananampalataya. Yes, Yung mga papangyayari Lord. Panginoon, ang mga bagay, ang mga sinasabi po namin Father God. Ayan niyo po Lord God, itaas ang antas ng aming pong pananampalataya Amen. Panginoon, na hindi makapaniwala ang tao dahil sa pananampalataya mayroon kami Amen. Diyos ay mangyayari pang lahat ng aming sinasabi Father God. Yes, In yes. Jesus' name, Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. Silyuhan niyo po Panginoon ang bawat isa na nakipagkomunyon sa umagang ito Father God ay patuloy na maranasan ang patuloy Panginoon ang pananampalataya na maagawa ng mga imposibleng bagay, Yes. mga pananampalataya maagawa Panginoon ng mga hindi Yes. makapaniwala ang tao sa magitan ng pananampalataya Yes. Father God ay mahayag ang iyong kadakilaan, mahayag ang yung kaluwalhatian Father God sa magitan ng anong pananampalataya sa iyo. Ama, maraming po salamat o Diyos, umagang ito, patuloy pong pagpapalain ang bawat isa. At Panginoon Father God, patuloy mo Panginoon, siluhan ang iyong mga salita at ito'y manatiling buhay sa aming mga puso. Amen. At patuloy Panginoon, manatili kami maging matatag na nakatayo sa aming Amen. pananampalataya sa Amen. iyo, O Diyos. Salamat Father God, pagpapalain niyo po Lord ang bawat isa sa umagang ito. Ang bawat tatanggap, Panginoon, ng mga simbolong ito sa tayong pong pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang tinapay. Ano natin po? Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, may po salamat sa inyo sa umatang ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa inyong katapatan. Yes, Lord. Thank you, Maging sa araw Lord. na ito, Panginoon. Maging sa araw pang darating, Father God. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Amen. Salamat, Panginoon, dahil sapat ka sa lahat ng biyaya. Sapat ka sa lahat ng aming kalakasan. Amen. Sapat ka, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Thank you, Lord. Maging sa mga pangangailangan. Maging sa mga iisipin pa lamang namin, Lord God, sapat ka na sa lahat ng aming mga pangangailangan. Yes, Lord. Lord, maraming po salamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Pagpapalain po, O Diyos, ang bawat isa. Pagpapalain po, Lord God, ang buong BCPC family. We bless us, Father God, ang buong sanlibutan na napatuloy, Panginoon, na may magawain sa araw na ito. Pagpapalain niyo, Panginoon. Hallelujah. Buong ang buong bansang Pilipinas, Father God. Yes, Bless yes. us, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sa mga sitwasyon ito, patuloy ka mag-display, Father God. Ng Amen. mga himala, mga imposibleng bagay, Panginoon. Amen. Sa magitan ng buhay ng mga anak mo, Father God, Thank you, na Lord. nananampalataya, ay gagawa ka ng himala, Father God, through the power of the Holy Spirit, Father God. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. We recognize your power, Panginoon. At patuloy mo recognize your divine anointing and divine Amen. Yes. power of protection, Panginoon. Ang divine provision niyo po, Father God, Thank sa you, lahat Lord. ng oras ng aming buhay. Thank you. Salamat po, Panginoon. Patitibayin mo at patatagin niyo po, O Diyos, ang pananampalataya ng bawat isa, na lalo po, Panginoon, sa panahon na maraming mga pagsubok at maraming kalituhang ginagawang kaaway sa aming buhay. Ayan po, Lord, ang aming pong pananampalataya ay siyang aming panangga upang lumaban sa lahat, Panginoon, ng mga palasong gawa ng kaaway sa Yes, aming in buhay the sa name pangalan of ni Jesus. Jesus. In the Kaya name of hindi Jesus. magtagumpay kayo, Hallelujah. Panginoon. Hindi Sa pangalan ni magtagumpay Jesus. sa away Sa buhay pangalan ni sa Jesus. Lord, maraming po salamat, Yes. O Diyos, mula sa umagang ito. Ayaw mo bigyan ng focus, Lord God, ang buhay ng pananampalataya ng iyong mga anak sa inyo, O Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, magkaroon ng focus, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na may gagawin sa buhay namin. Amen. Lord, salamat po, Ama, pinupuri ka namin. Tindakila ka namin, Ama, sa umagang ito, sa tayong pong pangalan ng ayong pong Panginoon Yesus. Ano po yung sabi namin? Amen. Amen. God bless you po sa lahat.